Hey guys, how's it going? So, pasensya kung hindi ako naka-upload ng matagal kasi I got a copyright strike kasi nag-upload ako ang last ko na video about sa GTA. So, sa video na to, explain ko lang kasi may nagtanong about sa graphics card. First of all, kung magpili ka ng graphics card, I highly recommend ng gumamit kayo ng bottleneck calculator. Just search sa Google bottleneck calculator, lagay yung CPU nyo, and then ang parts nyo, ilang RAM, ilang dyan. So it will just compute it. So if you get around 10% na bottleneck, okay lang yan. So don't expect like zero bottleneck talaga. Mga around 10% okay na yan. Around above 20, so medyo malala na yan. So, in choosing a graphics card, I advise ng tingnan talaga ang CPU nyo first. So, for those out there na may A6, I don't usually recommend na bumili kayo ng graphics card kasi parang sayang lang na bumili ka ng worth for 3,000 to 4,000 na graphics card and then mabottleneck lang siya and then parang sayang lang talaga. So, I recommend upgrade lang talaga kayo ng CPU ng either A8 or A10. And then ang RAM nyo. Kasi kahit anong graphics card lagay nyo sa A6, ilan RAM na lagay nyo, it will not improve your gaming performance or your overall experience. Ang solution nandiyan is ng upgrade nyo talaga ang CPU nyo. And also sa graphics card, it doesn't matter kung ilan gig ng, for example, this type of brand ng ng 2 gig the other one is 4 gig. Ang matter is ang generation at ang model niya. For example, ito papakita ko sa inyo So usually kung mga high-end na mga graphics card ayun, nasa Shopee ako. So, I don't usually recommend mga random na graphics card na kung ano dyan makita ko sa YouTube. I usually go to Shopee, tini-check ko ang availability kasi ang Shopee lang talaga ang parang meron tayong access lahat. So, all of these cards maganda to. For example, ito ng RTX 4060. So, 8 gig siya. Notice nyo, 8 gig yan, 8 gig. So, it costs 20,000. So, this one, RX 580, 8 gig rin. It doesn't mean magkapareho sila. So, it is the graphics processing unit or the GPU. Yan ang meaning ng GPU, graphics processing unit. So, it doesn't mean na magkapareho sila. This one is more powerful kasi mas latest to. Yan, 20,000. Also, the price. So makita nyo, and RX 580 and then RX 550 versus RX 580, for sure, sa number pa lang, sa naming scheme, makita nyo, RX 580, same sila na company from AMD. Yan. So, mas mataas to na unit, and then mas higher end, and then ito, lower end. Ito, I think may problem lang to. I'm not sure if RX 560 or RX 5600 XT. Kasi meron ng 5600 XT. Not sure lang kung typo yan. And ngayon, ang manotice ko, ang pinaka-available ngayon na graphics card is ang RX 580, ang pinakamura. Usually, I recommend GT 1030. Kasi you don't need ng external power like the RX 580 kasi kailangan niya ng external power, 6-pin or 8-pin. So, kung makita nyo, ito mga surplus to na graphics card. So, I don't usually recommend buying this. Yan, kasi minsan, the price is too tempting talaga. And then, ang problem nyo is that ang DirectX na support nila hanggang 9 lang or 10. If you don't know what it means ang games parang na tumatakbo, hindi niya ma-support. Like for example, mga Valorant and then Farlight. So I recommend getting an RX 580 na lang or an GTX 1660.
okay na yung GTX 1060. So, and also, manotice nyo ang naming scheme, GTX 1060. So, you guess it, mas mataas ang 1660 compared sa 1060 because of the higher the number. Yan usually ang general rule. So, GTX and RTX, they came from the same company, which is NVIDIA. Yan naman, Asus to. Makita nyo, for example, ito, explain ko lang, bakit ito Asus to? Kasi, and then, pero GTX siya. Ang nagmamanufacture is ang Asus. Pero, ang chip, yan, is GTX 1660. Pareho ng Acer at Lenovo. So, bakit bibenta sila ng Ryzen or different Ryzen 5 na laptop? And then, the same naman sila. So, ng third party sila they have the acquired license to use that chip or that type of ng equipment in their product. So, binabayaran nila ang NVIDIA or AMD. So, what else? Also, don't buy this GT610, 610. I don't recommend yan. And also, nang malaman nyo kung fake ang graphics card, kasi ang mga GTX and RX, hindi na yan VGA. Ang mga VGA is that mga non-10 series or 20 series. For example, kung meron kayong makitang GTX 1050 Ti na meron VGA, it's a fake. Fake yun talaga. Kasi ngayon, it's DVI, HDMI, ano pang isa, display at DisplayPort. Yan na. So kung makita nyo dito, yan 1650, 8,000, GT 730, 1,000 pesos, 730. So kung ikaw, meron kang PisoNet shop and you want to improve the performance, I recommend RX 580. So kung magpunta, this is one of my favorite cards, the GT 1030. Yan. The reason, wait, pakita ko lang sa inyo. Yan. Ng GT 1030, itong nirecommend ko sa mga PisoNet. Kasi una, I know the price medyo mataas sa RX 580, pero ang maganda dito, it doesn't require ng external power. 30 watts lang kailangan niya. So that's sufficient na para sa PCIe slot. So salpak mo lang sa computer mo, good to go na. Okay, meron din nagtatanong, paano naman kung sila SFF na CPU or ang mga manipis na computers like from HP or Dell, ang ginagamit na ang mura lang. So, ang graphics card ginagamit yan, mga low profile. So, tulad nito, low profile to. So, palitan lang ang bracket. Meron rin GT 1030 na low profile. So, hinahanap ko dito. I think ito. Wait. Check ko lang. Wala. As you can see, maraming RX 580. Pero kung computer shop mo is mostly kung wait, search ko na lang GT 1030. GT 1030. Basta ganito klaseng low profile, ganito. So GT 1030, yan ito. Yan, low profile to, pwede to sa mga pakita ko lang sa inyo, mga SFF computer. Yan, mga tulad nito. So, kung ganito ang computer ng PisoNet nyo, you could buy this type and then palitan nyo lang ng bracket. Search nyo lang, low profile. So, tanungin nyo lang ang seller. I'll have the link down below ng mga products sa channel ko, sa description. So guys, ganitong ang guide na ma-share ko about PisoNet. And ang guide na ma-share ko about PisoNet, about graphics card. Kasi, if you have much cash lying around, I recommend GT 1660 Ti or RTX 2070.
make sure kaya ng power supply nyo. At least 600 watts na 80 plus rated. So, that's it. And pasensya kung hindi ako naka-upload for almost a month kasi una, naka-copyright strike ko and busy kasi finals namin. So guys, thank you for watching and subscribe sa channel. Peace!